Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Janong Arumin, Colonel Arumin. Nais ko lang pong ikwento ang mga pangyayari kung paano po ako napunta sa Central Mindanao at malaman din ng madlang tao kung ano po yung mga tunay na mga pangyayari doon. Nung ako po nag-graduate sa PMA 1995, isa po ako sa mga volunteers na napunta sa Central Mindanao. The Armor Unit, yung Armor Unit na nandun noon ay 2nd Light Armor Battalion, kung saan nandun sumusuporta sa 6th Infantry Division at 4th Infantry Division ng Central Mindanao, Southern Mindanao, and Northern Mindanao. Dito po sa likuran natin, makikita natin ang isa sa mga experiences natin, ang ating all-out war noong panahong 2000, kung saan kinuha natin ang isang pinakamalaking kampo ng MILF noon, which is the Camp Abu Bakar. Ito po ako. Ito po. Batang-bata pa po. Batang-bata, ganda lalaki. Batang-bata pa po na. Ngayon, isip na lang po yung bata. Napunta po tayo sa Camp Abu Bakar upang makuha na natin yung pinakamalaking kampo nila. But bago po nangyari ang Camp Abu Bakar, marami po tayong pinuntahan at kampo like dito sa Malmar, which is the Malitubog, Maritagao Rivers, sa may Carmen, North Cotabato. Napunta rin tayo sa Camp Rajamuda kung saan kasama natin ang unang babaeng graduate ng PMA na napasama sa bakbakan doon sa Camp Rajamuda. Nandito po siya. Kasama po natin nung sa Camp Abu Bakar na. Eto siya. Kaibigan natin, si Vicky Blancaflor. Kaibigan natin, ngayon nasa headquarters army na. So ngayon, isa-isahin natin. 3 episode tayo kay Colonel Arumin. First episode niya, ito yung mga biggest armored battles in Central Mindanao ng 1990s up to 2000. So isa-isahin niya yung, kasi he has a distinction of having been there, fought in the 3 major battles na ikukwento niya. So first episode natin, Rajamuda. Camp Rajamuda. Opo, sir. Ang Camp Rajamuda po ay nandito po sa Pikit, Cotabato. Isa po ito sa kampo ng noong MILF ay wala pa po sa panig ng gobyerno. Pinasok po natin yan ng 2 beses. Pero ang pinaka hindi matanggal sa aking isipan ay yung pinakahuli na kung saan nakasama ko nga itong si Vicky bilang aking executive officer. Ako po ang company commander noon. Dito rin po marami po, actually hindi lang naman po armor ito. Ito po ay sama-samang puwersa ng Scout Ranger, mga infantry battalions ng 6th Infantry Division. Meron din po tayong mga kasamang artillery. Ito po ay sama-sama ang ating kasundaluhan sa Philippine Army na lumusob dito. Nagkataon lang po na isa po tayo sa naging significant dahil po sa ating mga tangke. Ito rin po ang isang pagkakataon sa maraming pagkakataon na kung saan nakita natin na mahalaga yung ating armored vehicle sa ganitong mga sitwasyon. Yung Camp Rajamuda, may isang daanan, marami siyang marshland at maraming kumunoy. So, kailangan talaga natin ng mga armored vehicle. Yung mga ating mga nakalaban noon ay may mga landmine, may mga anti-tank. Kung kaya kailangan talaga magsama-sama, magtulong-tulong ang iba't ibang units ng Philippine Army ang nakasakay sa mga vehicle natin, yung ating mechanized units, mounted units, na ating harapan na ating mga Scout Rangers, ang infantry battalions. At bago naman natin yan mapasok, tinulungan din po tayo ng field artillery na kung saan kinain yun po muna nila. Ito naging significant sa akin kasi dito unang nakita na ang
ang armor ay hindi lamang puro lalaki. Dito natin unang nakita na pwede ding mag-lead sa combat ang babae. Kaya ito rin ang naging simula kung bakit marami na po tayong kababaihan. Naibigay natin sa kanila yung opportunity na ipakita rin nila ang kanilang kakayahan. Dito po sa Camp Rajamudan ito, marami pong unit hanggang nung pumasok na po yung ating mechanized. Yung mechanized kasi noon, hindi pa siya mechanized talaga. Armored lang. Paki-explain nga yung definition of terms. Okay, ang ating mechanized noon po armor lang. So gamit lang natin ang ating crew at mga tangke. Ang ating infantries and special units like the Scout Rangers and the Special Forces, sila po yung naglalakad, tayo po yung nasa tangke at nagbibigay ng suporta. Sinusuportahan natin yung nasa baba, yung infantry units natin, yung naglalakad. At yung infantry units naman natin, sumusuporta rin sa armor na hindi rin matamaan ng anti-tank. So may symbiotic relationship talaga yan. Kaya hindi pwedeng ako lang, tayong lahat. Kaya kaming lahat. Yun yung ano doon. Pero nung dumating na yung, nagsama-sama na yung armor at saka yung naglalakad, yun po yung ginawa na nating naging basihan natin ang konsepto ng mechanized. Ang mechanized po kasi, meron po siyang tangke at nakasakay doon yung ating dismount troops, yung bababa kapag hindi na po kakayanin ng mga vehicle natin. Kaya nagiging mechanized siya. Kasi nandun na yung ating infantry troops sa loob ng tangke. So yan po, nung ginamit natin yun, nakita natin napaka-effective kasi yung matagal na paglapit sa kampo ng mga kalaban, napapabilis dahil mayroon tayong speed, firepower, at protection. Kaya po napabilis, naging significant sa akin to bukod sa nagamit natin ang iba't ibang forces ng Philippine Army, nagamit din po natin ang skill ng isa sa mga kababaihan na nag-lead sa operation. At ito, nakita rin natin na napakabilis pala makuha pagsama-sama. Nagpapakita ito na napakahalaga ng pagkakaisa. Hindi lamang sa kasundaluhan, kundi sa ating lahat. Kung kaming mga army mismo na iba't iba ang kakayahan ay nagsama-sama, nagiging epektibo, paano na lang kung tayong lahat na Pilipino nagsama-sama, magiging epektibo rin tayo laban sa kung anumang hamon na hinaharap ng sa tagal na po kasi ng panahon na nangyari ito, 20 years ago, hindi ko na po maalala lahat at yung mga eksaktong mga pangyayari. Pero ang maliwanag sa akin, alaala is yung mga kagitingan ng ating kasundaluhan, mga kakatawanan, kasi kahit na ito'y seryoso yung bakbakan, may mga katatawanan pa rin. Yung tinatawag nating mga bloopers. Marami. Yan yung mga naaalala ko. Pero sa tagal, minsan naghahalo-halo na. Pero kung kapag paalala sa akin na, lalo na yung mga nakasama ko noon, pero mga retired na kasi, yung nakasama ko noon, meron pa rin yung mga minsan pag nag-socials kami, naalala namin, hindi naman yung nakakatakot na mga pangyayari ang aming naaalala, kundi yung mga kagitingan ng mga kasamahan natin at saka yung mga katatawanan. Mas masaya kasi pag-usapan yung katatawanan sa gera. Hindi, kaya nga yung episodes mo, Colonel Arumin o Janong, the famous Janong, is, alam ko, pareho tayo, ayan, nagsimula ka kasi sa mundo dyan sa Central Mindanao, and you have the distinction of having started your career at the height nung girian dyan sa Central Mindanao in 1995. So, i-trace na lang natin yung mga beautiful moments of war na with bloopers. Pero we would understand na sa dami kasi na-encounter mo, bullet man yan, Rajamuda man yan, medyo
pardon us if may makalimutan na details, pero this is an armor officer's story of many years of experiences. So, let's go. Sige po. Unahin ko na lang po yung in 1995-96, meron po tayong isang talagang hindi makalimutang pangyayari na kung bakit nakuha natin ang Camp Watu. Dito sa area ng ano po ito, Sultan Sabarongis, Maguindanao. Itong umaga, galing ako sa isang reinforcement na naman. Dumikit ako dito sa isang unit na ang kanilang commander, brigade commander, ay papasok ng hindi pa masyadong tahimik ang area ng Sultan Sabarongis. So, as part of our mission then, noon kasi ang tingin nila sa armor, escort. Gano'n, kasi doon nagsimula yung ganyan-ganyan lang, di ba? Sir, escort lang, babadihan niya para maprotektahan yung ating mga VIP. So, isa yon sa mga trabaho namin noon. Inescortan natin yung ating commander, papasok sa isang engagement area kasi may mga napapaaway na doon na unit. Yung unit na may nagsisecure ng area na yon. Tangke yung sa amin, sa kanila pick up. So talagang napakabilis. Nung medyo critical areas na hataw talaga. Hataw yung mga pick up. Hindi po makakahabol ang tangke natin na 20 tons, 14 tons. Na pagka prumeno ka, hindi basta-basta. So controlled natin yung speed natin. Although mabilis po siya para sa isang tangke. Pinokontrol natin para makaiwas disgrasya. Sa madaling sabi, nauna na sila. Nung nakauna ngayon yung pickup, pumasok kami sa isang makitid. Alala mo naman siguro yun, sir, papuntang Sultan Sabarongis. Explain mo lang ulit, ano yung terrain ng Sultan Sabarongis? Yung Sultan Sabarongis po, ang terrain niyan, noong una, ang kalsada po, yung dinadaanan lang talaga ng truck. Tapos maraming marshland, maraming ilog. So kailangan masukal dahil unexploited pa ito. Ito lang ang ginagamit na taguan. Meron pong tinatawag dyan na matagal ng kampo ng secessionist movement, yung Camp Watu. Ang tawag nila po dito ay Camp Watu kasi ito'y napapalibutan naman ng bato. Ngayon, nung ituloy ko yung aking kwento na inahabol namin, yung ini-escortan, biglang lumiko. So, kami, napadiretso kasi maliit na daanan lang. Kasya lang yung sasakyan ng kotse, pick-up, M35. So, tinanong namin yung nasa harapan. Kasi sumobra pala kami. Yung aking kasama, actually mistako rin siya, na doon din siya na nakakilala. Kasi siya yung nauuna, ako yung nasa likuran niya. Tinanong niya ngayon, yung mga sundalo sa harapan, nasaan? So, ito namang sundalo, tumayo, doon po. Sir, doon sila. So, radyo sa akin yung aking mister na nandun sila. Sige, sunod ako sa'yo. Diretso siya. Sinong sila yung ine-escortan nyo? Ang tanong, yung ini-escortan. Ang sinagot, ang naintindihan pala nitong ating tropa, nasaan? Ang kalaban. Agoy. Tinuro niya. Kami naman, dire-diretso. Tapos nakita na lang namin, bakit parang hindi yata kampo ng natin ito. So, tumuloy-tuloy pa rin kami. Siya nauuna, pang-apat, pang-lima yata. Tuloy-tuloy lang siya. Pagdating doon, bakit may RPG dito? Ito na, lumalapit na kayo. Nagulat yung kalaban, nagtakbuhan. Kami, nagulat din kami, nagsara na kagad kami ng mga taxi.
Yun na pala yung Kampuato. Ito na. Kaya nakuha dahil lang sa maling impormasyon. Pero nagbakbakan kayo doon. Nagbakbakan na kami, sir, kasi sila mismo nagulat na nasa loob na kami ng kampo nila. Pero pure armored to. Walang wala kayong kasama. Pure armor kasi nga mag-i-escort lang kami Agoy. ng VIP. Pero hindi namin alam na kaya pala pupunta si Brigade Commander, isusupervise na yung nagbabakbaka na infantry battalion at saka nung mga secessionist group. Yung babalikan ko yung tanong. Nakakatawa talaga. Pero nagbunga ng mabilis na pagsakop dun sa pinalalagyan ng kalaban na matagal nang hindi mapasok-pasok kasi stronghold siya, napalibutan siya ng bato. So sinundan lang namin yung maliit na daan, alanganin ito hapo. Dahil matataas yung bato, yung pala, yun na yung yun na yung kampo ng kalaban kung saan doon na kami nagbakbakan dahil 8 tangke yung dala namin. Example nga, kung ano yung pure armored battle nga. Example lang, paano mo ginawa? Paano mo diniskartehan yung buong yon? Dalawa kasi kami, sir. Yun yung lamang ko nun. Pareho kaming mista. Actually, sumuporta lang ako sa kanya. Siya talaga yung... Tig-apat kayo? 4 na tangke yung dala niya, 4 yung dala ko. Pero sige nga, paano? Pasok, abante. Nagsunod-sunod lang kami. Nagsunod-sunod lang kami. Tapos maliit na yung daanan, sakto, hanggang yung bubweltahan mo, yung kampo na pala nila. Buti hindi kayo in RPG, kalakasan no ng MI. Lakasan ng RPG, pero sa sobrang gulat nila, bakit may tangke na doon sa loob ng kampo nila, nagtakbo na rin yung RPG. Tapos nakita na rin namin, sigaw na kaagad ako, close search, engage enemy natin nandito sa lugar na to. Kumanta na yung ating 50 caliber. Kaya hindi na nila naiporma yung kanilang RPG. May mga pumutok din, pero hindi tumama sa amin. Pero nakadali kayo doon, nakadami kayo doon. Yes, sir. Kasi nakuha natin yon in a matter of minutes lang. Yung kinukuha natin ng napakatagal. Dahil doon, dahil lang doon sa nasaan, nandun. Pero doon mo nakita yung effectiveness ng armor sa Central Mindanao. Opo, sir. Napakaganda kasi ng effect. Ang armor sa Central Mindanao, more so, ang kanilang terrain ay parang Central Luzon din po. Flat, rolling. Kayang-kaya po ng mga armored vehicles natin. So, yung speed, mabilis ang best na lalakarin mo dahan-dahan papunta sa bundok at masukal na pwede nating karga kaagad doon. Bilisan natin pasukin kasi ito yung maraming armas. 50 caliber at saka 7.62. Kaya mabilis, habang pumuputok yung ating 50, sumusugod na po tayo at pagdating natin dun sa ating sa term ng military ay objective, pwede mo nang ibaba yung infantry. Kaya po dito natin nakita na napaka-effective ang mechanized infantry. Dito sa gera na to o yung mga sumunod mo pang gera? Ito, sir, yung una. Tapos yung lahat ng sumunod doon natin nakita. Sa dinami-dami ng mga pangyayari na naranasan natin doon, nakita natin, bukod sa mas mabilis, mas epektibo kaysa yung naglalakad lamang. Kasi ako, I'm having teamed up with mga armor kasi yung the all-out war. Talagang I'm a fan ng armor . And with feelings natin ginagawa to kasi parang sa atin na dumaan kasi ng armor battles, we have a deep appreciation for each other. Kami na infantry, yan sa Rangers, SF, and kayo na aming mga body talaga na Kaya nga ito ngayon, sinisimulan mo. Kaya actually, alam ko kasi gaano kadami yung dinaanan mo because at the height of the belligerency ng MI, nakala nila hindi nga sila matalo di ba? O sige nga, explain mo nga yung state of mind ng MI at that time, yung bagong tenyente ka na parang antindi, di ba? Parang... Opo, sir. Sila po talagang malaking grupo, buong-buo, at ang kanilang paniniwala, hindi na sila matitibag pa. Pero nung nakuha natin yung Abu Bakar, doon naman,
nakita na pag nagsama-sama talaga yung hukbong sandatan, wala pong hindi pwede. Pero kasi, nung panahon na 1995, yung nga sabi mo, escort pa lang kasi kaya ngayon noon kasi wala pa nakaka-appreciate masyado ng power ng armor Sige nga, itong next war story mo, ikwento mo nga yung nakita mo na hindi, kami, we are the future. Sige nga. Ganito po yun, sir. I was so lucky. We were so lucky na ang commander ng 6th Infantry Division noon ay nakakaintindi na meron tayong equipment at hindi lang itong klase ng sundalo na ito lang lagi. Iba't ibang talent, iba't ibang asset, iba't ibang paraan ng pakikibaka pag pinagsama-sama mo. Ito po si General Aurelio, sir. Allow me to mention, siya yung nag-umpisa talaga na ipunin lahat ng armor at lahat ng galaw armor. Kailan yung first major nyo, inipon nyo lahat yung armor and in-employ yung sinasabi mo ngayon na talagang ano talaga? In 1995, sir. Inumpisa na po nila. Pero ang impact niya was 1996 already. Sige nga. One of the very first is yung Sultan sa Borong sir. Sumunod naman is Raja Muda, then yung Malmar, and many more, sir. Na nakita natin na mas mabilis. Dito sa North Cotabato, marami kaming experience doon na kung saan medyo rolling yung terrain, aakyat muna yung tropa, open, so walang taguan. But with the mechanized, ito rin, ibabalik ko lang, sir. Babalikan ko mamaya. With the mechanized, napapabilis kasi may armored cover ka na, may speed ka pa, may firepower. Kaya nga yung biro namin dyan, sir, in the armor, we penetrate deeper, we stay longer. Sige, Raja Muda. Sa Raja Muda, ganun din yung pangyayari doon. Pakiano mo nga, ano si Raja Muda? Raja Muda is a barangay na kung saan napalibutan ito ng marshland. Kung kaya't iisa lang yung kalsada papasok. Kaya kung doon lang tayo dadaan, talagang along the way, landmine, anti-tank, nandun na lahat. So we should know kung paano natin i-iktad. Maswerte po ako dahil nabigyan ako ng pagkakataon na hindi lang po minsan, kundi maraming beses na napasok ko po yung Raja Muda. So yung marshland na nakapaligid sa kanya, alam ko na kung nasan yung mababaw at malalim na portion. Tankable siya? I mean, ginamit ko po yung APC i-cross yung marshland dahil alam ko na po kung saan yung mababaw. Doon ko dinaan. Kung kaya't lahat sila nakapokus sa kalsadang papasok, sa gilid ko sila dinaan. Kasama ko po dito yung Infantry Battalion at Marines. Nauna ako doon dahil nga puro APC yung pinasok. Bumilis ngayon ang pasok ng foot troops natin dahil sinundan nila yung mababaw na portion ng mga kumunoy at marshland. Kasi explain mo nga gaano ka kumunoyan yan, di ba? Di ba? Kasi big risk sa iyo, babalahaw isang bakal mo. Opo, sir. Ano yun? Bulilyaso ka doon. Gaya nga ng sinabi ko kanina, medyo sinerte po tayo dahil nung unang pasok dyan, kasama na rin po ako. Pero sa kalsada dumaan. Ngayon, nung pag bumababa yung tubig, nakikita ko na kung nag-o-observe po tayo kahit na nakaupo tayo sa isang gilid. Pag, alam mo naman, pag nakuha na natin, isisecure na lang natin. Sir, medyo may mga panahon na nakakapag-isip tayo, mag-re-recall, nagpaplano. Na-obserbahan ko na po kung saan yung mababaw. Mababaw in a sense na hindi mababaw na mababaw, pero kayang daanan. Pinasubukan ko dahan-dahan ng mga tangke natin. Habang nagsisecure, pasubok na hanggang ang abot doon. So, na-testing mo.
Parang ganun po, sir. So, ang ano ko doon, nasubukan, nung final, na talagang hindi na nila binibitawan, yun po yung pangatlong beses. 1997 na po yata yun. O 98. Hindi ko na po, pasensya na po kayo, dates and ano, hindi ko na maalala. Pero, alam ko na kung saan parte. So, nung bumasok ng madaling araw, nauna yung ating APC na dalawa. Lumusot kaagad yung dalawa. Sunod-sunod na natin pinasok. Kasi, bakit hindi pwedeng infantry ang mauna at that time sa Raja Muda na mag-assault? Bakit kailangan tangke? Gaya nga ng sinabi ko po, iisa yung daanan. Kung doon ka sa daanan, nakahanda ang kalaban doon. Napakaraming landmine. Meron po akong experience dyan na nakita kong lumipad yung military jeep. Pagdating sa taas, hati na. Sa lakas ng mga landmines na ginagamit nila doon. Ngayon, meron din akong experience din doon na lumipad, umangat din yung tangke natin. Pagbaba, wala nang gulong. Wala na? Wala nang gulong, sir. Sa lakas ng blast, lumipad pati gulong. Ang ginagamit nila doon yung urokan. Binabaon nila sa lupa. Ganong karami. Explosives. Kaya talagang umaangat yung mga M35 trucks natin. And if ganun ang tumama sa armor, talagang angat din na armor. Angat din po. Kasi may kasamang mga bakal. So, nung nakita ko yon, maaari na may mababaw dito na area na pwede kong daanan pagdating ng araw. True enough. Naulit po. Tama-tama. Ako na po yung company commander, no. Sasabi ko, dito na tayo dumaan. At kasi kung foot troops lang, lulubog at lulubog ka. More so kung hindi mo alam. Yung mga hindi nga sumunod doon sa dinaanan namin, hanggang dito yung puti. So, balik sila. Paano mo na? Ano yung instinct mo na, anong term ba dyan? Crossable yun. Ano instinct mo na nag-decide? Kasi big risk yun, ha? I mean... Yes, sir. Napakang risk po yun, pero kagaya nga ng sinabi ko, yung unang pasok doon, nakita ko na. Na ano mo na ano to? Napatesting ko na po sa APC at AIFB. Aabot pala yun doon. Di ba ang Raja Muda, you consider it the first major armored battle, di ba? I mean, in the 90s pala, in the 90s. One among, sir. Hindi naman first. One among, pero it was a major armored. Of course, everybody was there. Yes, sir. Pero yun yung naging, especially sa support ni General Urgelio, it was the incident that convinced the leadership na armed forces to ito. I can say that, sir. I can say that na maaring isa yon sa naging basis natin. Kasi dun sa, nung kino-conceptualize natin yung mechanized infantry concept, isa yon sa mga examples natin. Pero marami pang pagkakataon, like in Carmen, na doon wala namang masyadong marshland, very flat, mabilis natin na kuha ang ating objective. O sige nga, Carmen nga. Carmen operations mo. Doon sa Carmen, marami po doon, sir. Hindi, kaya nga, sobrang dami mo kasi na parang binibigyan na lang natin yung viewers, especially even younger officers, that history repeats itself eh. We know that. We know that. So binibigyan natin ngayon sila ng, okay, this is the crash course and what you can do and what you must not do in Central Mindanao if Pwede ko ba ikwento na lang, sir? Yung effectiveness ng operations together. Parang doon sa armor, as I have mentioned, yung isa sa mga objectives natin, since open terrain, hindi mahirap mong puntahan. Sir. Example, Palayan. Palayan yan.
napaka-risky para sa foot troops na maglalakad na. Unless madaling araw, when there's total darkness, na expertise naman ng Scout Rangers yun. But doon kasi, during that time, napakalakas nila na kaya nilang tumagal ng 4-5 oras sa bakbakan. So, kung nang madilim, aabutan ka na ng liwanag nandun sa pa. This time, with the concept of mechanized, sama-sama yung infantry at saka yung armor, inalign natin yung 6 na tangke na may kasunod ulit na 6. Pag-assault doon, maneuver, sumunod naman yung sumunod na 6, sabay baba ng ating foot troops. Nandun na kagad tayo. So, nagamit mo yung ganon na maneuver where? Saan? Sa Carmen, sa Buldon. Dami mo kasing experience eh. So, ganon yung doon na nagka-testingan talaga tayo ng concept of mechanized infantry. Nung time din na yun, ng Commander 6ID, he was also one of the authors na nagsabi na itong kanyang infantry troops from 6th Infantry Division, ititrain natin sa armor para marunong sila ng mount, dismount. Ang mount, ibig sabihin, paano umakyat at paano bumaba. May tamang sequence kasi yan. Kung hindi, mag-uumpugan, magkakalaglagan. So, may tamang sequence yan. So, train natin. And then, sila, yung na-opcon, sila naman yung na-attach sa armor nung panahon na yun. Nakakatawa nga po minsan, sir, kasi ako noon yung nagli-lead sa armor, pero yung ina-attach sa akin, kumpanya ng upper class ko. Hindi ko rin masigawan na bumaba ka na kasi baka ako'y mapatukan. Ano ba yung... Sige, kasi anong challenges mo nung una? Kasi hindi kayo sanay na may nakasakay sa inyo na ibang units, di ba? Ano ang term nyo is dismount? Dismount team. Team, di ba? Di ba? Kasi bagong-bago yung concept. So, ano yung challenges nyo yung una nung ganun pa na... Ano ba to? Siyempre, lahat nun nangangapa. Paano ba tong concept na to? Yung concept na po na yan, sir, meron na po talaga tayong concept ng mechanized infantry operations. However, hindi po kasi naaayon dun sa assets natin. Kaya, nung panahon na yon, nag-conceptualize tayo ng mechanized infantry operation based on our assets. Like, halimbawa, ang Simba. Ang Simba, iba po yung forma niyan sa APC. Iba rin sa commando. So, iba't ibang klase ng tangke, iba't iba rin ang ayos niya. So, yung ating concept na hinihiram sa mga banyaga, naiiba po yan kasi iba rin yung kanilang equipment. So, doon, panahon na yon, isa po tayo sa mga naunang nakaisip na napag-utusan po kasi, sir. Napag-utusan tayo na mag-conceptualize nun. So, kinonceptualize po natin. At inangat natin sa higher headquarters kung saan. Yun na po yung ginagawa natin. Ginagawa natin ngayon. Base po yan sa asset natin at sa mga experiences natin doon sa Central Mindanao. Kaya naging maganda na po na plancha. Sa atin kasi noon, kung hindi mo pa masubukan, hindi mo na naman alam na mali pala ito. But with a proper doctrine, ngayon tama na po yung ginagawa natin. Kaya po, mas lalong epektibo po ngayon. Pero kasi noon, di ba? Of course, kasi nung 2000, nung tayo na ng 2000, medyo, establisado na. Yes, sir. Tama-tama po naman po kasi na ako rin yung unang mechanized unit na nagamit doon. Sa Abubakar? Meron na akong sariling mounted troops na hindi na ako nanghihiram sa infantry. Oh, sige.